Makasaysayang araw po, it's showtime! Ito po ang ikasyam sa 10 bahaging serye ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio bilang paggunita sa buwan ng anibersaryo ng kanyang kamatayan, May 10, 1897. Ayon sa mga nagsusulong ng petisyon na maaaring basahin at pirmahan sa change.org/Bonifacio Unang Pangulo, tama ang kasaysayan. Ngunit sabi ng iba, bakit pa? Nakaraan na yan. Anong mapapala natin dyan? Mas marami pang problema ang bayan na dapat pagtuunan ng pansin. Ayon sa ilan, hindi nila gustong makilala si Bonifacio bilang Pangulo dahil ayaw nilang maisama si Bonifacio sa listahan ng mga taong hindi gaanong mabuti. May ilan din na nagsasabing ang paglalagay sa kanya sa listahan ng mga Pangulo ay tila isang demosyon. Siya na mismo ay nasa mataas na pagkilala ng bayan. Ngunit, paano kung mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang pamahalaan ay may tanaw na pambansa siya ang nagsilbing Pangulo? Ibabaliwala ba natin ang historical na ito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawing unang Pangulo si Bonifacio dahil kailangang baguhin ang mga textbook sa mga paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngunit, dapat bang isakripisyo ang katotohanan ng kasaysayan para sa praktikalidad? Noong July 7, 1994, dineklara sa isang unanimous na pasya ng dating lupon ng National Historical Institute o NHI na hindi nararapat ang state funeral para kay Bonifacio bilang pinuno ng bayan o bansang Pilipino dahil it necessarily reveals the verdict of death by an Aguinaldo constituted judicial process a century ago against the Bonifacio brothers. The reversal by a non-contemporary, non-judicial act of private entities can no longer change what happened in the past. Ibig sabihin, nagpasya ang Estado noon na hindi karapat-dapat bigyan si Bonifacio ng karangalang kilalanin bilang Pangulo dahil kinikilala nito ang hatol ng pamahalaang Aguinaldo na si Bonifacio ay isang traidor at nararapat lang bitayin. Ngunit, bakit nga ba mahalaga na maitama ang kasaysayan? Ang pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio, isang pagkilala ng manifestasyon ng isang pamahalaang binuo ng pambansang pagkakaisa ng lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito sa Pilipinas na siyang naging binhi sa pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia, ang Republika Filipina na pinamunuan naman ni Emilio. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa konseptong ang pamahalaan ay nanggagaling sa taong bayan mismo, nakaakibat sa pang-ilustrado, pang-elit na pamahalaang kinikilala natin ngayon sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa isang uri ng pamahalaang hindi lang kinopya sa kanluraning estilo ng demokrasya, kundi isang konseptong nanggaling sa atin, na ang pagtataguyod sa puri at kabanalan ay magdudulot ng kaginhawaan na siya namang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito ang mga kinakailangan maging ugali ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga Pinoy, bago tayo tumahak sa landas ng tunay na kalayaan at kaginhawaan. At sa huli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay magbibigay ng katarungan para sa kanya. Siya na ama na sambayanang Pilipino. Muli, mahalagang harapin at itama ang mga mali sa kasaysayan upang matuto tayo sa mga aral nito. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And now,